He was faithful. Yan, he was faithful. No? Si Daniel po ay faithful sa Panginoon. Bagamat may mga pagsubok, pag-uusig sa paligid, si Daniel po ay nanatiling tapat sa Diyos. Amen. That's what we need, kapatid. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Amen. And God will bless our faithfulness to God. Amen. Yan po ang mensahe natin. God bless the faithful. Amen. God bless the faithful. Amen. Pag ikaw ay tapat sa Diyos, pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Hindi mapigilan ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, lagi nating hinamon, magtapat lang tayo sa Diyos. Amen. Magtapat tayo sa Diyos. No. Hindi na natin kailangan subukan ang Diyos kung gaano siya katapat sa atin. Ang Diyos ay proven na sa buhay natin. Amen. Dito po si Daniel, no? I believe most of Christian know about Daniel, no? Sa mga good news, kinikwento natin ito sa mga bata. Kabisado ito ng mga bata, no? Yan po. Makita natin, kapatid, no? Sa passage na itong binasa, si Daniel po ay he was sa panahon na ito, he was 80 years old na. May edad na si Daniel, no? Senior na po si Daniel sa panahon na ito sa ating binabasa. At isa si Daniel ay isa sa minister doon sa pamahalaan ni King Darius, no? May isa siya sa president, no? Dito po sa verse 3, Daniel was prepared above the president, no? Mayroon siyang posisyon sa pamahalaan ni King Darius, no? Makita natin, kapatid, no? Because of his excellent spirit. Amen. Excellent spirit. Amen. Binigyan siya ng mataas na posisyon because of excellent spirit. Nandiyan sa ating binasa, kapatid, no? Maganda, no, sa isang Kristiyano na tayo ay excellent spirit. Amen. So, makita natin, kapatid, no? Kasi Daniel ay na-promote, no? At siyempre, dito po sa mundo ng mga posisyon sa pamahalaan, no? Siyempre, kasama niya rito ang mga hindi mananampalataya. Dito po ay pinaplanuhan siya ng mga kasama, no? Na siraan ito po si Daniel, no? Para madimot siguro o sa kanyang posisyon. Kaya gumawa po sila ng batas dito po sa ating binasa. Na within 30 days ay bawal manalangin according to the law, no, in verse 10, no? Bawal manalangin according to the law of Medes Persia, no? Kaya mayroong kapalit na parusa, no? Yung batas na ito. At ang parusa rito, mga kapatid, hindi basta-basta, no? Ang pinag-usapan ay panalangin. Ang parusahan ay kamatayan, no? Death penalty. Itatapon ka doon sa yungib ng leon, no? So, makita natin, kapatid, mabigat po yung parusa. Amen. Pero nang nabalitaan ni Daniel sa verse 10, nakita natin sa verse 10, nabalitaan ni Daniel na mayroon ng batas na bawal manalangin. Makita natin, kapatid, no? Ay hindi po sang-ayon si Daniel dito. Amen. Nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Amen.
So, ito natin sa verse 10. And when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened, and his chamber toward Jerusalem, and kneeled down upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Amen. He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. Amen. Yung bintana ni Daniel ay doon, no? Nakatapat sa Jerusalem, no? Binuksan niya ang kanyang kwarto. At siya lumuhod manalangin sa Diyos 3 times and prayed aforetime. Paulit-ulit siya nagpipray sa Panginoon. Ilang beses siya nagpray, kapatid. Ngayon sabi dito, he went into his house and his windows being open in his chamber. His window being open. Amen. Makita natin yung window ay mahalaga. Amen. Now, yung isang building na walang window, no? Walang bintana. Kaya makita natin sa church, ang nagpapaganda sa church, yung window na, no? Window. Kaya mahalaga yung window. Kaya dito kay Daniel, mahalaga ang window sa kanya. Amen. He mentioned the window. And tonight, ay makita natin the significance of window. Amen. Sabi rito, sa verse 10, and his window being open in his chamber. Ang kanyang bintana ay bukas doon toward sa Jerusalem. Nakitingin siya sa Jerusalem. Yan po. Yan ang ating mensahe, no? Ang kanyang bintana ay nakabukas. Amen. Yan po ang ating pag-usapan. Kailangan ang ating bintana bukas sa panalangin. Amen. Keep always windows open. Yan. Yan ating pag-usapan, kapatid, no? So, ano makita natin, kapatid? Ang unong ibig sabihin ng window ni Daniel, makita natin the window of prayer. Amen. Binuksan ni Daniel ang window, which is the window of prayer. Amen. Mahalaga kay Daniel kahit pinagbabawalan within 30 days na walang panalangin. Bagkus si Daniel ay nanalangin, binuksan niya ang kanyang bintana, lumuhod toward Jerusalem, at siya'y nanalangin sa Diyos sa langit. Amen. Yan po, yung window. Binuksan niya ang window. Ano ang ibig sabihin ng window, kapatid? Ang window po ay, yan po ay tumutulong sa ventilation. No? Ventilation, makahinga ka. Kasi pag ang isang building na walang window, suffocated ka. No? Suffocated ka. Walang papasok na oxygen, maging sa kwarto natin, no? Pag walang bukas, parang suffocate ka, hirap ka huminga. Yan po ang window. So, ganun din, kapatid, no? Ang significant ng window is a window of prayer, kapatid. Ang prayer, kapatid, ay yan po ang paraan nating mga Kristiyano para tayo makahinga sa Diyos. Amen. Yan po. Wala na tayong pwedeng hingahan ng ating mga pagsubok, mga problema, maliban sa Diyos, katulad ni Daniel, kapatid. No? Doon siya, kapatid, no? Ay hininga niya sa Diyos. Sinangguni niya sa Diyos, no? Para maging maluwag
ang kanyang paghinga sa gitna ng mga pag-uusig sa kanya at pagsubok, kapatid, ay nandoon ay binuksan niya ang bintana ng panalangin. Amen. Nanalangin siya sa Diyos, kapatid. Nanalangin siya sa Diyos. Kaya yung makita natin, kapatid, no? Ang panalangin, yan po ay ventilation ng ating buhay Kristiyano. Yan ay oxygen natin bilang mga Kristiyano. Amen? No? Yan po, makakahinga ka. Kaya ito, ang prayer meeting ay panahon na kung saan makahinga ka sa Diyos. Amen. Makalanghap ka ng oxygen ng panalangin sa Diyos. Amen. Kaya anumang mga pagsubok na ating naranasan, ihinga mo sa Diyos sa panalangin. Katulad ni Daniel, he opened the windows of prayer. A prayer is our ventilation. Prayer is our oxygen in our Christian life. Amen? Kaya si Daniel po, nandyan ang krisis sa kanyang buhay. Nandyan ang pag-uusig sa kanyang trabaho, sa kanyang kasama, at nais siyang ibagsak, kapatid, at gusto siyang i-discourage. Pero si Daniel, makita natin sa panahon na siya ay may problema, kapatid. Ay anong ginawa ni Daniel? He opened the windows toward Jerusalem and pray to God in heaven. Amen. Yan po ang ginawa ni Daniel sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga problema, kapatid, sa kanyang mga problema sa trabaho, kapatid, sa opisina, doon sa opisina ng hari, sa palasyo, kapatid, Daniel opened the windows of prayer. Amen. Yan po ang kailangan natin, kapatid. No? Napakalaga ng panalangin, kapatid. Kasi ito po ang panahon natin na makahinga tayo sa Diyos sa ating mga kabigatan, sa ating mga problema, kapatid. No? Anumang problema, kapatid. Anumang discouragement sa atin, kapatid. No? Anong gagawin natin? Iluhod natin sa Diyos. Katulad ni Daniel, binuksan niya ang bintana para makahinga siya sa kanyang mga pagsubok at problema, makahinga siya at siya'y lumuhod at panalangin, kapatid. Yan ang kailangan natin, the window of prayer. Prayer life natin, kapatid. No? Ano man ang ating problema? Problema natin sa opisina, problema natin sa negosyo, problema natin sa pamilya, problema natin sa mga anak, problema natin sa pinansyal, problema natin sa karamdaman, kalusugan, whatever problem, kapatid. Ano ang gagawin natin? Gayahin lang natin si Daniel. Just kneel down. Open our windows of prayer. Amen? Open our windows of prayer. Ano man ang ating problema? May problema tayo sa pamilya, sa ating asawa, ayaw magsimba, ipanalangin mo lang yan sa Diyos. Amen. Isang araw magsisimba na rin yan, kapatid. Pag-pray po natin, just kneel down to God in prayer. Luhod mo lang yan sa Diyos. Amen. Yan po, no? Huwag mong awayin. No? Luhuran mo sa Diyos. Amen. At ang Diyos ang kikilos sa ating mga problema. Ganon ang ginawa ni Daniel. Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos, kapatid. Kaya wala nang pinaka maganda. Wala nang kapalit ang panalangin. Oo. Kaya nga, ang tawag dyan, neology is the best theology. Amen? Oo. Neology. Amen? Hindi natin kailangan kung anumang klaseng theology ang kailangan natin. Neology sa lahat ng mga pagsubok, problema. Just kneel down to God in prayer. Keep the windows of prayer, kapatid. No? Huwag tayong tumigil sa panalangin. No, huwag tayong tumigil.
Siya sabi ng 2 Thessalonians 5:17, pinakamaigsi, no? Pray without ceasing. Maiksi, pero mahirap gawin. Pero kapatid, bakit sinabi ni Pablo, huwag tumigil sa panalangin. Kasi ang panalangin ay isa yan sa oxygen ng ating buhay Kristiyano. Pag tumigil tayo sa paghinga, sa panalangin, madali tayong ma-discourage. Amen. Madali tayong malupaypay, kapatid. Kaya kapatid, kung mayroon man tayong close na tao, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang prayer makes us closeness to God. Makes us close to God. Amen. Develop. It builds our close relationship to God. Pag lagi mong kausap ang Panginoon, you are building close relationship with God. Amen. Nagpapalapit ka, the more you pray, the more you close to God. Amen. Ito si Daniel, kapatid, ay close siya sa Diyos sa panalangin. Biro mo yan? Walang ngumpay ang kanyang panalangin. He did 4 times. He prayed 3 times a day. He prayed 4 times. Maya-maya, nagpe-pray po siya. Amen. Ito ang ginawa niya, kapatid. Kinausap niya ang Diyos. Sa panahon na siya ay mayroong mga problema, pagsubok, kapatid. Ganon dapat ang gagawin natin, kapatid. Sa panahon ng mga pagsubok, discouragement, disappointment sa buhay, depression sa buhay, anxiety sa buhay, stress sa buhay, ang una nating kausapin, Diyos. Amen. In fact, kapatid, pwede niyang kausapin ang hari sa kanyang problema. Amen? Pwede siya tulungan ng hari sa kanyang problema. Amen. At makita natin, kapatid, kung ating babasahin sa dire-diretso, si Daniel po, he was sentenced to death. Amen. Siya ay pakain na sa leon dahil hindi siya sumunod doon. Hindi siya sumamba, sa kanilang Diyos. Pwede siyang makiusap sa hari. Na pwede siyang pagbigyan. Pwede siyang pagbigyan. Pwede niyang kausapin na huwag siyang itapon doon sa mga leon, sa yung ib ng leon. Pero makita natin, kapatid, hindi niya kinausap ang hari, si King Darius. Ang kinausap niya, ang Panginoong Diyos sa langit. Amen. Hindi masama na lumalapit ka sa tao, maimpluwensyadong tao, hindi masama. Pero higit sa lahat, kapatid, si Daniel, ang ginawa niya, kapatid, nagtiwala siya sa Diyos. Kinausap niya ang Diyos. Hindi niya kinausap ang hari. He never took the king. He took God in prayer, kapatid. Wala nang katapat pagdating sa panalangin, kapatid. Kaya yun, mga kapatid, kaya anuman ang ating mga pagsubok, kausapin natin ang Diyos. Amen. Open the windows of prayer. Amen. Lagi nating inuulit in Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer. Amen. By prayer and supplication. Amen. Napagandang word na yan, prayer and supplication. If you pray, God will supply. Amen. Ang Diyos magsusupply. Ask and ye shall receive. Amen. If you don't ask, nothing to receive. Amen. If you don't pray, no supply. Kaya, kapatid, makita natin mayroong conjunction and hindi pwedeng pag-iwalayin ang dalawang salita. Prayer and supplication. If you pray, sigurado ang Diyos magsusupply ng ating pangangailangan. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Be faithful in our prayer life, kapatid. Huwag nating pabayaan
ang ating buhay panalangin, kapatid. No? Let your request be made known unto God. Send your prayer request in heaven. Doon mo ipadala sa Diyos. Amen? Tested na po, marami na tayong prayer request. Amen? Marami na tayong prayer request na pinadala sa langit. And God answer our request. Amen? God answer our request. Yung iba sa ating mga prayer, parang imposible, pero naging posible, kapatid. Kasi ang Diyos, ang imposible sa atin, posible sa Diyos. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Amen. Makita natin, ang Diyos sumasagot ng ating panalangin. Mapansin natin sa ating binasa, Daniel prayed 3 times a day. And he did 4 times. Amen? He did 4 times. Makita natin sa verse 10. He went into his house and windows being opened in his chamber toward Jerusalem. And he knelt upon his knees 3 times a day. Amen? 3 times a day. Amen. At hindi lang po 3 times a day. And he did 4 times. Paulit-ulit niyang pinanalangin sa Diyos. At nagpasalamat sa Diyos and gave thanks before his God. Amen. Maganda. Ang biro mo yan. No? Nagpapasalamat na siya sa Diyos. Amen. Maganda. Hindi pa sinagot ng Diyos. Magpasalamat ka na sa kasagutan ng panalangin, kapatid. Makita natin sa 1 Thessalonians 5:17, ang kasunod na 18, verse 18, in everything give thanks. Kasi pag nalangin tayo, sagutin ng Diyos, anong gagawin nating Kristiyano? Magpasalamat sa Panginoon. In everything give thanks to the Lord, for this is the will of God. Amen? Pagkalooban ng Diyos, hindi niya ipagkait ang kasagutan, ang kahilingan natin sa Panginoon. Amen? So, makita natin, kapatid, ito ang ginawa ni Daniel. He prayed 3 times a day in verse 10. 3 times a day. Amen? Hindi lang tayo 3 times a day dahil 3 times a day tayo kumakain. Iba po yun. Iba talaga. Spend time, much time to God. Oo. Ilang minuto ka tayo nagpipray sa Diyos. Amen. Ilang minuto tayo nagbababad sa ating mga social media kaysa panalangin. Amen. No? Alam mo, yung 15 minutes na prayer, kapatid, marami na tayong madulog sa Diyos. Amen. Yung 15 minutes, marami ka nang ipagpipray sa Diyos. Amen. Pati sa probinsya, mapagpray mo na. Makamag-anak mo sa probinsya, mapagpray mo na. Amen. Marami kang ipagpipray sa Panginoon. Amen. He did 3 times a day. Amen. Kaya nga tama ang awitin. Amen. Yung awitin natin. God answers prayer. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening to keep my heart in tune. Maganda, no? Pag lagi ka nagpipray, your heart is always in tune with the Lord. Oo. Sang-ayon ka sa Diyos. Ang puso natin maayos sa Panginoon. Pag ang puso natin maayos sa Panginoon, kapatid, hindi mahirap ang kasagutan ng ating mga panalangin. Kaya kapatid, ang prayer, kapatid, ay kapahingahan natin mga Kristiyano. Amen? Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Maraming mapinagdaanan tayo, kapatid. No? Pero, mahalaga ang panalangin, mahalaga ang prayer meeting. Dito tayo makapahinga. Dito tayo makahinga, kapatid, ng maayos sa pamagitan ng panalangin. Amen? Anong sabi ng Matthew 11:28? Invitation ng Panginoon, paanyaya ng Panginoon, ang sabi niya, come unto me,
all ye heavy laden. Oh, and I will give you rest. Amen? All ye heavy laden, and I will give you rest. Ang panalangin, ito lang po ang ating kapahingahan. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me. Pumunta ka. Oo, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa simbahan na kung saan mayroong pagtitipon, nagpanalanginan sa bawat isa. Amen. Para makahinga tayo, ihinga natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabigatan. Amen. At tayo makapahinga. Uuwi ka, kapatid, no? Uuwi ka na maging magaan, no? Ang ating pakiramdam. Amen. Dahil tayo ay nalangin sa Panginoon. No? Makita natin si Daniel, kapatid. Nakita natin si Daniel. No? May mga pagsubok siya. No? Doon siya dadalhin sa yungib ng leon. Doon siya itatapon. Nakaschedule na si Daniel itatapon sa yungib ng leon. Amen? So makita natin, kapatid, no? Si Daniel, nga makita natin, doon itinapon. Alam ba ang leon? Bago ka, mayroon daw, mayroong itapon dyan, kapatid. Mga 3 araw nilang hindi pinapakain ang leon. Oo. Para pag mayroong ibababa doon, excited ang leon. Gutom ang leon. Oo. Kaya 3 araw, hindi nakakain ang leon at doon inilagay si Daniel. Amen? So makita natin, kapatid, no? Nandoon siya sa gitna, binaba, inihulog, hinagis sa mga mababangis na hayop, kapatid. No? Pero makita natin, kapatid, anong pagbinasa natin ang sunod ng mga verses, nandoon siya, si Daniel sa loob ng leon, kapatid. No? Mahimbing ang tulog niya. Amen? Mahimbing ang tulog ni Daniel sa gitna ng mga leon. Amen? Yan po ang nangyari kay Daniel. Amen? Yan po. Masarap ang tulog ni Daniel sa loob kasama ang mga leon. Amen? Kaya makita natin, kapatid, no? Yan po ang kasagutan ng panalangin ni Daniel. Blessing, pag matapat ka sa panalangin, kapatid. Oo. Maging ang mga bibig ng leon, kaya ng Diyos takpan. Amen. Kaya, kapatid, no? Yan ang tandaan natin, kapatid. No? Magtiwala lang tayo sa Diyos sa panalangin. No? Tingnan natin, kapatid, no? Alam mo nangyari, ang hari hindi makatulog kay Daniel. Nag-iisip ang hari kung ano ang nangyari kay Daniel. No? Si ang hari natutulog doon sa palasyo. Si Daniel natutulog doon sa leon. Sa gitna ng mga leon. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, ang hari hindi makatulog. Sa kakaisip kay Daniel, no? Nag-iisip ang hari, bang si Daniel ngayon ay piniperaso na ng mga leon. Kinakain na si Daniel ng mga leon. Hindi makatulog ang hari. Oo. Bawat minuto, bawat oras, hindi siya makatulog, nababalisa ang hari. Sa kakaisip kay Daniel. No? Kasi si Daniel close sa hari. Amen. Meron siyang malaking tungkulin sa hari. Kaya nag-iisip ang hari kay Daniel kung ano ang nangyari sa kanya. Baka si Daniel nilalapa na ng mga leon. Kaya ang hari naghanap ng mga musician. Oo, ng mga choir. Nagtawag siya ng choir kasi hindi makatulog ito ang hari. Samantala si Daniel
masarap ang tulog ni Daniel sa gitna ng leon. Amen? Kaya hindi nakatulog ang hari. Yan ang kaibahan nila, kapatid. Ang hari hindi makatulog. Si Daniel, masarap ang tulog. Bakit? Oo. Mayroon siyang panalangin. Amen. He opened the windows of prayer. Amen. Kaya prayer is our protection. Protection. Amen. And God protect Daniel in the dens of lion because he opened the windows of prayer. Ganon tayo, kapatid, no? Oo. Ano man problema, ibigay natin sa Diyos. No? At matulog tayo at pagkatiwala natin sa Diyos yan. Ganito ang nangyari kay Daniel. Makita natin sa verse 19, 6 verse 19. And the king arose early in the morning and went and hasted unto the den of lions. Dahil hindi makatulog ang hari, maaga pa siyang gumising, pinuntahan niya na doon sa yungib ng leon, si Daniel. At kinamusta ito si Daniel. Amen? Kinamusta si Daniel. In verse, natin, sa verse 21. Then said Daniel unto king. And then said Daniel, the king, sabi niya, O king, live forever. No? Pumunta ang hari doon sa yungib ng leon at kinamusta si Daniel. At anong sabi ni Daniel? O king, the king, O king, live forever. Sabi ni Daniel, ako ay buhay. Amen? Makita natin, kapatid, iba po yung in-expect ng hari. Amen? Yan po ang nangyari kay Daniel. Amen? Ang sabi niya sa verse 22, my God sent His angel, in verse 22, and shut the lion's mouth, and they have not hurt me, for as much as ye before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Amen? Ano sabi niya, mo? Because Daniel prayed 3 times a day, and God sent angels and shut the lion's mouth. Tama nga, amen? Prayer is our protection. Kahit anumang leon sa buhay natin, kapatid, kaya yan ng Diyos. Kasi ang Diyos natin, no, ay Diyos, the supreme God, sovereign God. Siya ang may control ng lahat, kapatid. So, makita natin, kapatid, sabi niya, O king, live forever. Sabi niya, mahal na hari, buhay pa rin ako, mahal na hari. Kaya mahalaga ang prayer, kapatid. Kaya keep the windows open. The windows of prayer. Amen? Malaki ang magagawa ng panalangin sa buhay natin, kapatid. Makita natin si Daniel sa loob, sa gitna ng mga leon. Si Daniel ay mapayapa. Mayroong kapayapaan. Amen? Sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. Let your request be made known unto God. Ano yung verse 8? And the peace of God passeth all understanding. Pag nag-pray ka, bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Amen? Yan ang kapayapaan na ibibigay ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan na galing sa Diyos, sabi niya, and keep your hearts and mind through Jesus Christ. Amen? No? Sa Panginoon ka lang, kapatid. Keep the windows of prayer. No. Maging matatag tayo sa ating buhay, panalangin. Amen. Mga number 1 points lang tayo. Amen. So, number 2 na lang. Number 2. Makita natin the windows of prayer. Number 2 naman.
He kept the windows of faith in God alone. Amen. Nagtiwala siya sa Diyos lang. Hindi siya nagtiwala sa hari kahit malapit ang puso ng hari sa kanya, malapit din siya sa hari. Pero kapatid, hindi siya nagtiwala sa hari, bagkus nagtiwala siya sa Diyos. He kept the windows of faith in God alone. How amazing faith. Katulad ni Daniel, kapatid. Kaya kapatid, magtiyan natin sa Hebrews 11:33. Yan. Hebrews 11:33. Kaya si Daniel, heroes of faith. When it comes to prayer, when it comes to faith in God, in spite of persecution, trials in life, siya ay nagtiwala sa Diyos. 11:33. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions. Amen? Biro mo yan, kapatid. Dahil sa panampalataya ni Daniel sa Diyos, he obtained promises. Pinagpala siya ng Diyos. Amen. Obtained promises, stop the mouth of lions. Amen. Yan po ang blessing pag matapat ka sa Diyos. Kaya wala nang katapat, kapatid. Magtapat ka lang sa Diyos. Magtapat ka sa panalangin, kapatid. At magtiwala lang sa Diyos. Wala nang iba. Si Daniel, hindi siya nagtiwala sa hari. Nagtiwala siya sa Diyos na hari ng mga hari. Amen? Kaya isa si Daniel na heroes of faith, kapatid. No? Siya ay mayroong tinatawag na heroes of faith. He obtained promises. Nakuha niya ang pangako at pagpapala ng Diyos dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Pag matapat ka sa Diyos, kapatid, may pangako ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. In Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessing. Pagpalain ka ng Panginoon. Basta magtiwala ka lang sa Diyos at magtapat sa Kanya. Kaya ganoon ang ginawa ni Daniel. Daniel opened the windows of prayer. Daniel opened the windows of faith. Nagtiwala siya sa Diyos. Hindi siya nagtiwala sa hari. Bagkus nagtiwala siya sa Diyos na buhay, kapatid. No? He put confidence to God. In Psalm chapter 118, verse 8, it's better to trust in the Lord. Amen? It's better to trust in the Lord than to put confidence in man. To put confidence in king. Amen? Yan po. No? Nagtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaysa hari. Kaysa mga tao. No. Have faith in God. Amen. Open the windows of faith in God. No. Trust God. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And He shall direct thy path. Pagtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen. Don't trust money. Trust God. Money is like an eagle, it fly away. Money have wings like eagle, it fly away. Nawawala ang pera. Nauubos ang pera. Pero ang Diyos hindi nawawala. Ang Diyos hindi nauubusan. Because our God is everlasting God. Our God is eternal God. Our God is immutable God. Doon tayo magtiwala sa Diyos. Have faith in God. Hingiin natin sa Diyos, Lord, increase my faith. Dagdagan mo pa, Panginoon, ang aking panampalataya na tulad ni Daniel, buhay ang kapalit, kapatid. Pero hindi natatakot si Daniel, kapatid, sa gitna ng mga leon. Oo. Nagtiwala siya
sa Diyos na ang Diyos may control ng lahat ng bagay, maging ang mga leon, kapatid. He stopped the mouth of the lions, kapatid. Kaya nga ang prayer is our protection, kapatid. Kaya mo, kapatid, dagdagan pa natin ang ating panampalataya sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin. No? Kaya the blessing of our faithfulness. No? The blessing of being faithful like Daniel. He was faithful in prayer. He opened the windows of prayer. And he opened the windows of faith. Nagtiwala lang siya sa Diyos, kapatid. Magtiwala ka lang sa Diyos, kapatid. And God will do impossible things. Oo. Parang mahirap isipin, no? Na si Daniel buhay pa. Pero God preserved the life of Daniel para makita ang kanyang patutuo na isa siya sa heroes of faith na nagtiwala sa Diyos in spite of persecution, in spite of trials, in spite of temptation. Nagtiwala siya sa Diyos. Be like Daniel. Be faithful to God. Maging tapat tayo sa Diyos. And God bless the faithful. Mag-faithful lang tayo sa ating panalangin. At magtiwala tayo sa Diyos. Wala nang iba, kapatid. Ang Diyos ni Daniel ay Diyos din natin ngayon, kapatid. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya magtiwala lang tayo, kapatid, katulad ni Daniel. Dagdagan pa natin ang ating panampalataya sa Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God, sa buhay ni Daniel, pinakita sa amin, what a great testimony of his prayer life. What a great testimony of his faith in God alone. Kaya salamat sa buhay ni Daniel. God bless the faithful like Daniel. Habang tinutugtog ay panyaya, you want to be blessed by God, be faithful in our prayer. Huwag nating pabayaan ang ating prayer life, kapatid. Like Daniel, he prayed 3 times a day, giving thanks to the Lord. Build our relationship to God by prayer. Build our relationship to God by living by faith in God alone. Magtiwala ka, kapatid. Mayroon kang mga problema ngayon, pagsubok na pinagdaanan ngayon. Have faith in God. Pagkatiwala mo yan sa Diyos, na ang Diyos ni Daniel ay Diyos din natin ngayon. Ibigay mo yan sa Diyos lahat. Sige po, whatever problem you have tonight, and God speak to you through this message. Baka mayroon kang pinagdaanan katulad ni Daniel.